spiritual awakening. Ideklara po natin yung tinatawag na magising yung ating mga spiritual, ano po, ma-awake, sabi dito, spiritual awakening. Kung sa 2020 ay natulog, ano po, ang ating mga spiritual life, baka minsan nanlupaypay po tayo, but this start ng year na ito, declare a spiritual awakening. Sabi ng 1 Samuel chapter 7 verses 3 to 6, ano po, 1 Samuel chapter 7 verses 3 to 6. Ang sabi po diyan, um, ayan, ayan, ano po, sabi diyan, so Samuel said to all the Israelites, if you are returning to the Lord with all your hearts, then rid yourselves of the foreign gods, of the Ashtoreths, and commit yourselves to the Lord, and serve Him only. Sabi rito, serve Him, commit yourselves to the Lord, and serve Him only, and He will deliver you out of the hand of the Philistines. On that day, they fasted, and there they confessed, we have sinned against the Lord. Yeah. So sometimes we need to get rid of things in our lives that we have allowed to take the place of God. Kaya number one po, declare a spiritual awakening. To start the year with focus, ano po, ideklara natin yung spiritual awakening. Maganda po yung nakalagay dito. Sometimes we need to get rid of the things in our lives that have allowed to take the place of God. Kaya ikaw po at ako ang nakakaalam kung ano na yung pumalit o naipalit natin o naipapalit natin sa Panginoon. Ano po? Sa kanyang pwesto sa ating mga puso. So, sabi po diyan, sometimes we need to get rid of things in our lives. Ano po? Na pinayagan natin sa ating mga buhay. So, tingnan po natin ang ating mga sarili. Baka meron po tayong pinayagan. Ano po, baka may pinayagan tayo sa ating puso, sa ating buhay na ipalit sa Panginoon. Tandaan po natin, sabi rito ng Panginoon sa 1 Samuel, serve God, serve Him only, and He will deliver you. Commit yourselves to the Lord. I-commit natin this first thing na gagawin natin ngayong taon na to is to commit ourselves to the Lord and to serve Him only. Dahil kapag ginawa natin to, He will deliver us out of the hand of the enemy. Ano po, siya ang magdi-deliver sa atin sa kamay ng kaaway. Next po natin na dapat gawin para sa focus natin ngayong taon na to, ano po, is declare freedom from bondage. Declare freedom from bondage. Sa Mark 9:28 to 29, and when he had come into his house, his disciples asked him privately, why could we not cast it out? So he said to them, this kind can come out by nothing but prayer and fasting. Yan. Kaya siguro po next week ay magde-declare na rin ang ating winhead ng Santa Rosa ng fasting. Pero for this time, baka may baba din po siya dahil this week po ay parang ang napag-usapan po namin ay 1 meal lamang po muna, ano po, or para masanay lang po muna tayo kasi galing tayo sa kainan, ano po, so talagang hindi pwedeng biglain ang ating mga tiyan sa fasting. Pero ibababa po niya ito at ibibigay po sa atin ang mga bagay na ito. Sabi, declare freedom from bondage. Nakagapos po tayo eh. No, kahit ang mga disciples hindi nila alam kung paano mapapalayas ang gawa ng kaaway sa buhay nila. Pero ang sabi ng Panginoon, this kind can come out, ano po, by nothing but prayer and fasting. So freedom from those areas in your life that you just can't seem to overcome. Ito po yung mga stronghold. Hindi natin mapagtagumpayan, hindi natin maalis sa buhay natin. Ito po ay stronghold. So ano po, nakakapit po ito sa atin. So kailangan po natin ng freedom dito. They could be habits or struggles that just hangs on and won't let go. Yan, mga habits, mga struggles sa buhay, parang hindi na makawala sa buhay natin. Ano po, and Hebrews 12:1 calls them sins that entangle us or sins that trip us up over and over. Kaya bilang mga anak ng Diyos, mahalaga po na this 2021, na naisip ko lang po, sabi kasi ang 2020 daw is clear vision, pero dumating ang time na nag-pandemic at maraming nangyari. Ano po, pero nakita ko doon, the all things work together for good. Ano po, totoo po yun, clear vision pa rin. Kasi ipinakita doon ng Panginoon na ito yung mga bagay na nagganap, nangyari, pero kumusta ang ating spiritual life? Ano po, and this year naman, talagang kailangang ideklara natin yung freedom natin. Ano po, kailangan mabago po tayo, kailangan makawala po tayo
doon sa tanikala ng kaaway sa ating buhay. Kaya start this year with focus. Ito po ang i-focus natin, ang ating spiritual life. Ano po, ayusin at pabago natin sa ating Panginoon. So declare freedom from bondage. I-declare po natin, mamaya may gagawin po natin yan. And next, number 3, declare blessing over trouble. Declare blessing over trouble. In Ezra 8:21, I proclaimed a fast so that we might humble ourselves before our God and ask Him for a safe journey for us and our children with all our possessions. So we fasted and petitioned our God about this and He answered our prayer. So pag nag-proclaim tayo ng fasting, sabi rito, ang ibig sabihin dito ng fasting is we humble ourselves before our God. May hihingin tayo, totoo po yan. Meron tayo ipagpipray kay Lord, pero ang number one ay ang ipagpapakumbaba, ibaba natin ang ating mga puso sa harapan ng ating Panginoon. So declare natin this year ang blessing. Maraming trouble na naganap, pero in spite and despite all the troubles na yan ating naranasan, may blessing pa rin ng Panginoon para sa atin. So trouble will likely come to you this year. It's called life. Di po ba? Sabi nga po nung kahapon lang ay na-post ko. Sabi niya, when you have God and when you have life, ano po, sabing ganun, meron kang, you have that pool, sabing ganun, nasa iyo na ang lahat. Nasa iyo na ang lahat. Kung may Diyos ka at may buhay ka, nasa iyo na ang lahat. Wala ka nang hahanapin pa. Ano po, sabi nga, trouble will likely come to you this year. It's called life. The good news is that you can have blessing over that trouble. Ano po, yan ang good news. Lagi may good news ang Word of God. Ano po, kahit may trouble tayo, may blessing pa rin ay binibigay sa atin ng Panginoon. So like Ezra, as we humble ourselves before God, we can ask Him for blessing over the trouble. We can ask God for healing in our bodies. We can declare blessing in our marriages, our families, our careers, our callings. Alam po natin na hindi pa tapos ang Diyos. Marami pa siyang gagawing magagandang bagay, mabubuting bagay sa buhay natin. Amen po ba? Kaya this year is a year of victory again para po sa ating Panginoon. Ano po? So declare blessing over trouble. Huwag nating katakutan ng mga trouble. Marami pong gagawin ang Panginoon para diyan. And number 4, ano po? Second to the last, declare wisdom for the future. Declare wisdom for the future. As he neared Damascus on his journey, suddenly a light from heaven flashed around him. He fell to the ground and heard a voice say to him, Saul, Saul, why do you persecute me? Who are you, Lord? Saul asked him, I am Jesus whom you are persecuting. He replied, Now get up and get into the city, and you will be told what you must do. For 3 days he was blind and did not eat or drink anything. Then Ananias went to the house and entered it, placing his hands. Saul, he said, Brother Saul, the Lord Jesus who appeared to you on the road as you were coming here has sent me so that you may see again and be filled with the Holy Spirit. Immediately, something like scales fell from Saul's eyes and he could see again. So declare wisdom for the future. Your life is confusing right now and you don't know what to do. Baka ang buhay natin, ano po, medyo nalilito tayo. Hindi natin alam kung ano ang gagawin natin. For some of you, during this 21 days of prayer and fasting, ano po, dito po sa 21 days, something miraculous will happen. Naniniwala po ako dyan, kaya tapusin po natin ang 21 days na ito. Something miraculous will happen. The scales are going to fall of your eyes and you will see clearly the path God is leading you on. Is going to speak to you in ways that only He can, and He will make it clear what you have been asking. Kaya i-declare natin ang wisdom for the future. Confusing sa oras na ito, sa panahon ngayon, but this 21 days of prayer and fasting, actually prayer and fasting din po ito. 21 days prayer watch, 21 days prayer and fasting, kahit 1 meal lang po tayo. And ito po ay dineclare na rin ng Central, but hintayin din po natin ang ating pong winhead for this, ano po, ng Santa Rosa. Pero sabi nga po dito, the scales are going to fall. Yung mga scale, yung mga kaliskis, ano po, yung mga hadlang na nandiyan sa ating mga mata, kaya hindi natin makita yung magandang kinabukasan, yung magandang plano ng Diyos will fall, sabi rito, of your eyes, and you will see clearly
the path God is leading you on. Kaya this 2021 is a victory, na po, victorious year para sa atin. Bakit? Kasi po, makikita natin kung ano talaga ang nais ng Panginoon. We will see clearly na po kung ano ang plano ng Diyos sa ating mga buhay. And last but not the least, sabi rito, declare victory over our enemy. Finally, be strong in the Lord and in His mighty power. Put on the full armor of God so that you can take your stand against the devil's schemes. For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. In the third year of Cyrus, king of Persia, a revelation was given to Daniel, who was called Belshazzar. Its message was true and it concerned a great war. The understanding of the message came to him in a vision. At the time, I, Daniel, mourned for 3 weeks. I ate no choice food, no meat or wine touched my lips, and I used no lotions at all until the 3 weeks were over. So, dito po ang fasting na ginawa din ni Daniel, ano po. And then after ng fasting niya, eto naganap ang revelation na ito. Ano po, naganap ang pangitain na ibinigay sa kanya ng Panginoon. So the devil exists as he is the enemy of your soul. The devil exists and he is the enemy of your soul, of our souls. He will do everything he can in this coming year, ngayon taong ito, to knock you down and steal what God has done in your life. So, mga kapatid, mga taga Santa Rosa, ano po, maging mapagbantay po tayo sa ating spiritual na buhay. Maging mapagbantay po tayo sa ating spiritual na buhay. Sabi dito, He will knock us down and will steal what God has done in our lives. You will face battles in the heavenly realms this year. But remember this, we can declare victory over our enemy in this 2021. In the name of Jesus, as we start out this year with fasting and prayer, let's get ready to see God do some amazing things in our lives. Ano po? Kaya be strong in the Lord and in His mighty power. Maging matatag po tayo. Sama-sama po tayo. Huwag tayong liliban. Huwag tayong a-absent for our prayer watch. Ano po? Mahirap mang gumising talaga sa umaga para sa mga iba, lalo na sa mga kabataan natin. Mahirap gumising. Pero still, gumising tayo. This is not, hindi naman ito para sa kung saan, ito po ay para rin sa atin. Ito po ay para rin sa atin for our spiritual lives, for our spiritual focus, for our spiritual growth and strengthening. Ano po, kaya ano po tayo, gawin po natin ito, tapusin natin at sa mga nakasama ko sa Zoom, tapusin po natin ito. Wala po tayong FB Live. Hindi po natin gagawin ang FB Live. Kaya tapusin po natin ang 21 days na ito. Amen. So, yan. Sabi po, ulitin ko lang, declare a spiritual awakening, declare freedom from bondage, declare blessing over trouble, declare wisdom for the future, and declare victory over our enemy. So, start this year with focus. Ano po? Start this year with focus. Nagsimula po tayo dyan. And next day, tomorrow, meron po ulit tayong ganito na may i-assign po ako na mag-share about this mga binibigay po ng Central. So God bless us all and to God be the glory. Let's pray lamang po sandali. Panginoon, salamat po sa oras na ito dahil ginising mo kami ng maaga, Panginoon, for us na makapakinig ng mensahe mo, O Diyos, at maka-join sa prayer, O God. We need you, Lord, sa aming buhay. Kaya kami naririto, kailangan po namin kayo, O Diyos. Kailangan namin simulan ang taong ito ng may pananalangin, pag-aayuno, Panginoon. Kaya Lord, be with us until 6:30, O God, and until matapos ang 21 days na ito, Panginoon. Be with us. Give us strength, Lord, na makayanan namin ang lahat ng ito sa tulong mo, Panginoon. And Lord, let's start kami with focus sa aming mga buhay at hayaan mong lagi naming maalala ang mga katuroang ito, Panginoon, at yung mga ituturo pa sa amin for 21 days. We thank you and we bless you. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise the Lord. Sige po, tayo po'y darako sa ating prayer focus. Meron po tayong ilang mga prayer focus dito, kaya simulan na po natin. Ano po? So,
ano ko lang, si Pastor Elaine will pray for the increased corporate anointing for all GIL servants of the Lord. Yan ang kanyang prayer. Then mamaya po ay si Pastora Christy, kung narito na po ba siya. Yan. Nandito na po ba ang lahat? Pastora Christy. Hindi ko masyadong makita. Andito na po ba si Pastora Christy and Pastor Jack? Tulungan nga po ako maghanap. Wala pa po si Pastora Christy. Si Pastor Jack po. Parang wala pa din po. Sige. So, Pastora Christy, so kung wala pa po, ay si Ate Perlita po. Okay po. Ate Perlita, pwede po na manalangin po doon sa Raising Up End Time Warriors, Preachers, and Intercessors. Yan po ang inyo. Ano po, mamaya ibibigay na lang po siguro yung copy nyo ni Sister Jane in a private message para po sa inyo. Then, next po pala, ang una po pala magpipray ay si Pastor Phil for God's direction, for GIL as a major channel for His revelations in these end times. Next is Pastor Elaine. Next is Ate Perlita. And then, Pastor Jack Kadang, kung hindi po sila makakaabot, Pastor Christy at si Pastor Jack, ay Sister Hazel, please pray for God's intervention in national affairs. Yan. Ibibigay na rin sa iyo para makita mo rin or kaya screenshot na lang. Okay po, dako po tayo sa prayer. Siguro po sa pananalangin po natin ay maging serious po tayo, focus natin ang puso natin at yung mga naka-off cam, okay lang naman po yan kung talaga nakadata po tayo at nahihirapan po tayo, but be sure na we are participating in this prayer. Amen. Sige po, hilingan na po natin ang ating kapatid na si Pastora Phil para po sa first prayer item. Good morning po. So we're going to pray for God's direction for JIL as a major channel for His revelations in these end times. So let's pray. Hallelujah, hallelujah. Glory unto you, O Lord God. We give you our praises, our worship, O Lord God. We give you our thanksgiving, Panginoon, for you are the mighty God that we serve, Lord God, that we praise unto, O Lord God. At patuloy nga pong dumudulog kami, Panginoon, sa inyo pong dakilang harapan, Panginoon, para po sa iglesyang ito, Panginoon, na nagmula sa inyo pong puso, ipinanak sa inyong puso, Panginoon. O Diyos, itinatas po namin sa inyo ang aming pong spiritual director, Lord God, si Bishop Brother Eddie Villanueva, Lord God. Ikaw po ang nagtalaga sa kanya para po, Panginoon, pangunahan ang iglesyang ito, Panginoon. Ikaw po, Panginoon, naglagay sa kanyang puso, Panginoon, na tumayo, O Diyos, as your spokesman, Lord God, to preach your word, Lord God, to bring people unto your feet, Lord God. And truly, Lord God, all these things have happened, O Lord God. And still, Lord God, we know madami ka pa pong kayang gawin, Panginoon, because you are the God who is able to bring all peoples unto your feet, Lord God. Lord, patuloy ngang samahan mo siya, patuloy nga, Panginoon, bigyan mo siya ng kalakasan, Panginoon, at patuloy, Lord, kalakasan nga po, Panginoon, is, Lord God, physically, even spiritually, Lord God. Panginoon, ikaw po mag-iingat sa kanya, maging sa 10 ng kanya pong pamilya, Panginoon. Lord God, we lift them unto you, Lord God. Lord, si Brother John, Lord God, si Senator Joel, Lord God, Lord, maging ang kanila pong anak, Panginoon, si Sister Joby, Lord God, who you have tasked, Lord God, to be a pastor, Father God. Lord, salamat po sapagkat tunay ng dakila ang plano mo sa mga anak mo ito, Panginoon, na pangunahan ng iglesyang to, maging gamitin mo, Panginoon, para po sa bansang ito, O Diyos. Lord, salamat po sa pagkakatawag mo kay Brother Eddie, Lord God, in the government as our Deputy Speaker in the House of Representative, Panginoon. And we believe, O Lord God, marami ka po pong gagawing, Panginoon, through his life, Lord God, para po sa aming bansa, Panginoon, sapagkat ikaw magbibigay sa kanya, Panginoon, O God, sa kanyang puso, Panginoon, ng mga batas, Panginoon, na nais mong mailagay, Panginoon, put into order, Lord God, for our country, Lord God. Salamat po, Panginoon, sapagkat ikaw nagbigay sa kanya ng katalinuhan, Panginoon, for wisdom came from you, Lord God, and it will still come from you, O Lord God. Salamat po sapagkat iingatan mo siya, Panginoon, sasamahan mo siya, Lord, bilang pangunguna sa iglesyang ito, Panginoon, at the
and is as a Deputy Speaker of the country, Panginoon. Father God, salamat po maging sa buhay, O God, ng aming pong Senator Joel Villanueva, Lord God, that you have assigned to be in the Senate, Lord God. Salamat po sapagkat sa pagkakalagay mo sa kanya sa mataas, Lord God, na posisyong ito, Panginoon, sa aming pong gobyerno, Panginoon, ipinakita mo, O Diyos, sa bansang Pilipinas, Panginoon, that everything, Lord God, that you have destined them, Lord God, to rule, Lord God, to be part of the government, Lord God, whatever, Lord God, yung mga, Lord, negative comments, Lord God, that we have heard before, Lord, you have justified ito, Lord God, sa buhay po ng aming pong si Brother Eddie at maging Panginoon kay Senator Joel, Lord God. Salamat po, O Diyos, sapagkat patuloy mong gagamitin, Lord God, ang mga anak mo ito, Panginoon, upang maitalaga, upang mailagay sa ayos, Panginoon, Lord, that you will put in order, Lord God, this government, O Lord God, Lord, our country, Panginoon. Salamat, Panginoon, sapagkat dadalhin mo, Panginoon, Lord God, ang maraming tao, Panginoon, sa inyong pong paanan, para po, Panginoon, sa kaluwalhatian ng inyong pong pangalan, O Diyos, sa pamagitan, Panginoon, ni Bishop Brother Eddie, Lord God, and even, Lord, Senator Joel, Lord God. Salamat po, Panginoon, maging sa leadership, Lord God, ng aming pong iglesia, Lord God, for the executive, Lord God, management board, Panginoon, Lord, kay Pastor Joey, Lord God, kay Pastor Bobot, Lord God, kay Pastor Virgie, Lord, kay Pastor Doming, Lord God, even, Lord God, kay Pastor Alex, Lord, kay Pastor Joby, Lord God, that you have made them, Lord, to lead this church, Lord God. We pray, Father, that you will continue to give them the wisdom, the spirit of knowledge, Lord, will be upon them, Panginoon. At patuloy na pangunahan, Panginoon, na iglesyang ito, Panginoon, with your direction, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, huwag mong hayaan, Panginoon, O God, ang sarili lang nila mga desisyon, kundi manggaling nga po ito, Panginoon, sa banal mong spirito na mangusap sa po mga puso, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, ikaw ang Diyos na nangako po sa kanila, Panginoon, maging sa buong iglesia, Panginoon, that you will never leave us nor forsake us, O Lord God, that you will continually, Lord God, to guide them, Lord God, to lead them, Lord God, on the path that they will go, Lord God. Salamat po, Panginoon, sa buhay po ng aming po mga EMB, Lord God, even, Lord, our brother Eddie Villanueva, and Lord, his family, Lord God, and Senator Joel, Lord God. Hindi nga po kami, Panginoon, O Lord God, nawawala ng pag-asa ng bansang Pilipinas, O Diyos, O God, ay tunay nga itataas mo, Panginoon, sa pamagitan, O Diyos, ng buhay, ang buhay nila, Brother Eddie, Panginoon. Salamat, O Diyos, sapagkat ikaw ang Diyos ng bansang Pilipinas, Panginoon. And we declare, Lord God, that truly that Jesus is Lord over this country, Lord, that Jesus, Lord, over their family, the Villanueva family, Lord God, that Jesus, Lord, over the EMB, Lord God. Salamat, O Diyos, patuloy nga lang, Panginoon, ikaw ang patuloy na maluwalhati, madakila, Panginoon, maitaas, mabigyan, Panginoon, ng karangalan, O Diyos, sa buhay po ng mga kapatid namin ito, Panginoon. Lord, salamat, O Diyos, sapagkat alam po namin, Panginoon, ikaw din ang gumagabay, Panginoon, O God, sa bawat leader, Lord God, ng churches, Lord, ng JIL, O Lord God. Salamat po, O Diyos, ikaw ang lamang, Panginoon, ang siyang pong aming pinasasalamatan at dinadakila, Panginoon, sa lahat pa ng gagawin mo sa taon ng 2021, Panginoon. Lord, to you, O God, we give the glory. To you, O Lord God, we give our thanksgiving. This we pray in Jesus' mighty name. Amen and amen. Amen. Praise the Lord. Sige po, let us continue to intercede. Si Pastor Alay naman po ang mag-intercede. Pas, naka-unmute po kayo. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Patuloy ka namin pinupuri, Ama, pinapasalamatan, Panginoon, sapagkat ikaw ang aming Diyos na buhay, nakila, Panginoon, at tapat sa iyong mga anak. At Lord God, ikaw ang Diyos na dumidinig ng aming mga panalangin. Lord God, sa umagang ito ay sama-sama kami, Panginoon, dumudulog sa iyong harapan upang itaas namin sa iyo, Panginoon, ang aming mga dalangin. Sa oras na ito, Panginoon, yung increased corporate anointing for all the JIL servants for the end time revival. For the CNI pastors and churches,
JIL Church Worldwide, God's plan and agenda to be fulfilled, and for the JIL workers, leaders, and members and attendees. Lord, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Alam namin, Panginoon, na nalalapit na ang iyong pagbabalik, Lord God. Subalit, marami pa rin, Panginoon, ang hindi lubos na nakakakilala o tumatanggap sa iyo, Panginoon, bilang sariling Diyos at tagapagligtas. At sa umagang ito, Panginoon, patuloy mong katagpuin, Panginoon, ang bawat manggagawa, bawat pastor, Lord God, bawat mga church, mga leaders ng mga churches, Panginoon, maging sa national or sa international, Father God. Patuloy mong i-remind, Panginoon, hallelujah, hallelujah, ang mga ibinaba mo, Panginoon, na missions, visions, and core values, Panginoon, sa churches na ito. Lord God, hallelujah, na patuloy na kumilos, Panginoon, ang bawat manggagawa upang patuloy, Lord God, yung dakilang plano mo, Panginoon, hallelujah, ng salvation, Father God, ay patuloy na, hallelujah, hallelujah, ito, Panginoon, ay maganap at patuloy na yung passion, Panginoon, ang bawat manggagawa ay patuloy na makita at maisabuhay, Panginoon. Yung passion for passionate love, Panginoon, sa iyo, Panginoon, at maging, Panginoon, sa mga Pharisees souls. Lord, patuloy, Lord God, na hallelujah, masaturate, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Hindi lamang ang Pilipinas, kundi ang buong mundo, Panginoon, ang iyong salita. Lord God, patuloy mong i-remind, Panginoon, sa bawat manggagawa mo, Panginoon, yung vision. Hallelujah. Lord God, yung vision na inaba mo sa ministry na ito, a glorious church, evangelizing and discipling all and Filipinos and all the people of the world through teaching, preaching, and and living out the full gospel of the Lord Jesus Christ. Lord, patuloy na ang mga katuruan na ito, Panginoon, patungkol sa iyong pagliligtas ay patuloy na maihayag. At patuloy, Lord God, na marami, Panginoon, ang patuloy na manumbalik, Panginoon, sa iyong presensya at sa paglilingkod sa iyo. Lord, maging sa mga manggagawa mo na nakarating sa iba't ibang lugar na sa oras na ito, Panginoon, hallelujah, nalulungkot ka sa kanilang mga buhay. Lord, we pray for your revival, Panginoon. Lord, patuloy mong silang muling katukin ang kanilang mga puso at ipaalala sa kanila, Panginoon, hallelujah, ang dakilang mission and vision, Panginoon, na itinuro mo, Panginoon, sa kanilang mga buhay. Lord God, hallelujah, hallelujah. Upang, Panginoon, yung iyong plano at agenda, Panginoon, hallelujah, na binaba through this ministry, Panginoon, ay magkaroon, Panginoon, ng kaganapan. Lord, our microvision, Panginoon, na ang buong Pilipinas, any geographical location sa Pilipinas, Panginoon, ay maaabot ng iyong salita. At maging ang macrovision, Panginoon, na lahat ng lugar sa labas ng Pilipinas, Panginoon, ay magkakaroon ng gawain ang JIL Church na kung saan ang dakilang pangalan mo ay patuloy na tinataas. Lord God, nakapokus doon sa aming mission. Lord God, na nagmula sa iyong puso, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Patuloy, Lord God, na hallelujah, ang mission na ito, Panginoon, ay maisapuso at magampanan, Panginoon, ang bawat manggagawa to bring all the people to the kingdom of the living God, regardless of race, status, belief, religious affiliation, to their saving, healing, delivering, and transforming power of our Lord Jesus Christ. Hindi mo pahihintulutan, Panginoon, na bumalik ka, Father God, na marami, Panginoon, na mapapahamak sapagkat hallelujah, hallelujah. Ayaw mo, Panginoon, na mayroong mapahamak. Subalit kinakailangan, Panginoon, ng bawat manggagawa mo, Panginoon, dito sa JIL Church, national, central, international, Panginoon, ay patuloy na maging mainit, Panginoon. Hallelujah, hallelujah, sa pag-fulfill ng vision mo, Panginoon, sa patungkol sa kaligtasan. Ama, maraming salamat. And Lord God, patuloy, Lord God, sa bawat manggagawa,
bawat pastor, bawat leader, Panginoon, bawat workers, and even the members, Panginoon, ng church na ito, Panginoon. Lord, hayaan mo, Panginoon, na makita sa kanila, Panginoon, makita sa amin mga buhay. Hallelujah, hallelujah, yung Christ life, yung Christ likeness, Panginoon, at yung pagsunod dun sa Great Commission. Hallelujah, hallelujah. Lord, hayaan mo, Panginoon, na makita rin sa buhay ng bawat manggagawa mo, Panginoon, at bawat membro ng church na ito yung integrity. Hallelujah, lalo na sa panahon na ito, Panginoon, na ng crisis, Father God. Lord, hayaan mo, Panginoon, makita yung integrity sa aming mga buhay. At ganoon din, Panginoon, yung hallelujah, yung hallelujah, yung passion and compassion, Panginoon. Hallelujah, sa mga nasa paligid namin, Panginoon. Lord, hayaan mo yung burden na sinimulan mo sa puso ng iyong lingkod na si Kuya Eddie ay patuloy na, hallelujah, mag-flow at patuloy na maramdaman at patuloy na, hallelujah, matugunan ng bawat membro at manggagawa, Panginoon, ng church na ito. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ama, maraming salamat. And Lord God, hayaan mo, Panginoon, yung corporate anointing mo, Panginoon, na binaba from Brother Eddie hanggang sa lahat ng magagawa mo, Panginoon, ay patuloy na dumaloy, Lord God, at patuloy, Lord God, sa aming pagpapahayag ng iyong salita. There will be signs, wonders, and miracles. Hayaan mo, Panginoon, na sa pagpapahayag, sa pagtuturo, Panginoon, ay patuloy na ang bawat nakakarinig ay lumalago at magbabago, Panginoon, ang kanilang mga buhay, ng kanilang mga puso at patuloy, Lord God, hallelujah, hallelujah. Sila man, Panginoon, ay susunod sa iyong kalooban. And Lord, we know and we believe, Father God, hindi lamang ang Pilipinas, kundi ang buong mundo will be turned upside down, Panginoon, for your kingdom and for your glory. Ama, maraming salamat. And Lord, continue, O God, to keep each and every one ng iyong mga lingkod na safe sa lahat, Panginoon, ng tangka ng kaaway. Lord, let them stand firm. Hallelujah, doon sa kanilang calling, Panginoon. Let them, hallelujah, hallelujah, continue to encourage them, Panginoon. Hallelujah, to pursue the things of God, Panginoon, even Panginoon, yung mga task na pinagkatiwala mo, pinagkaloob mo sa buhay ng bawat isa. Ama, maraming salamat sa opportunity na ito na pinagkaloob mo sa iyong mga manggagawa na maging kagamit-gamit, Panginoon, sa iyong kaharian. And Lord God, hayaan mo na masumpungan mo ang bawat isa, Panginoon, na tapat, na lumalakad sa iyong kalooban at mainit, Panginoon. Hallelujah, sa pagsunod sa mga tungkulin, Panginoon, at sa paghayo, Panginoon, para ibahagi ang kagalakan at kaligtasan, Panginoon, na nasa aming mga buhay. Ama, maraming salamat. And Lord, ano pa man, Panginoon, ang plano ng church na ito this 2021, we know and we believe, Father God, hallelujah, na ikaw, Panginoon, ang magbababa nito. At ikaw, Panginoon, ang magpo-provide ng lahat ng resources para ito, Panginoon, hallelujah, hallelujah, ay maisakatuparan, Panginoon. Hallelujah, sa buhay, Panginoon, ng yung mga lingkod, ay yung mga anak na gagamitin mo, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Ama, maraming salamat. And Lord God, we pray, Panginoon, sa lahat ng mga directors, Panginoon. Hallelujah. Sa events international, Father God. Continue, oh God, una sa lahat, to be, hallelujah, intimate, to help them to have a deeper, intimate relationship with you. Hayaan mo, Panginoon, na marinig nila ang lahat ng pangungusap mo. Marinig nila, Panginoon, ang lahat ng vision mo, Panginoon, para sa lugar na kanilang nasasakupan. And Lord God, surround them, Father God, with faithful people, Panginoon, faithful leaders and workers and members, O God, na magiging kaagapay, Panginoon, para sa dakilang mission and vision, Panginoon, dito sa JIL Church. Ama, maraming salamat. At sa oras na ito, Panginoon, hayaan mo na maingat lamang namin ibalik sa iyo ang lahat ng papuri, pasasalamat, pagsamba, kadakilaan, kaluwalhatian sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Sige po, next po natin ay si Ate Hallelujah. Perdita. Yes, God. Hallelujah, Lord. Yes, si Karabasyan. Hallelujah, Father. Panginoon, we bless your name, God. Hallelujah. We give you glory. We give you honor, Father. And we thank you, Lord, for your steadfast love that is renewed every morning, Father. Panginoon,
Salamat po, Panginoon, sa mga daang araw na ito, Lord, na pinagkaloob mo po sa amin. Salamat sa bagong taon, Lord, na ikaw po ang Diyos, Lord, na patuloy maitaas, maparangalan, Panginoon, sa buhay ng mga anak mo, Lord, ubin sa bawat sambahan, Panginoon. We thank you, Lord, na sa patuloy na naming pagkasala sa inyo, your unending forgiveness, Lord, ay pinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Continue to check our lives, Lord, check our hearts, i-check mo ang aming mga mind, Panginoon, ang lahat magawa namin, Panginoon, ang mga bagay na ginagawa namin na hindi mo kalooban, O Diyos, isinusurrender namin sa inyo. At sa bagong taon na ito, Panginoon, patuloy mo kami, Panginoon, na kaming lahat, Panginoon, mga anak mo, Lord, we will live, Panginoon, a holy life, Lord God. And you clothe us by your righteousness, Panginoon, for we don't know, Lord, kung kailan ka dumating. Gusto namin nga kaming lahat, O Diyos, ay madala mo, Lord, sa pagbalik mo, Panginoon. At sa oras pong ito, Lord, salamat sa gawaing ito, Lord, sa Don't Watch. As we come into your presence, Lord God, through prayer, Panginoon, we thank you. Alam ko, Lord, na dandan ka, Panginoon. At patuloy kami mag-commune sa inyo, Panginoon. Salamat, Lord, na patuloy ang connection namin sa inyo, Panginoon, sa aming mga buhay, araw-araw, at Diyos. And we thank you, Panginoon, sa magandang pagkakataong ito, Panginoon, pinagkaloob mo po sa amin. At sa oras pong ito, Panginoon, itinataas ko po sa inyo, O Diyos. Hallelujah. Patuloy kang mag-raise up, Panginoon, na mga intercessors, Lord, mga warriors mo, Panginoon, sa bawat iglesia, kasi kailangan namin ito, Panginoon, in these last days, O Diyos. We know and we believe, Lord, that we are in the critical times, Panginoon, at dalangin namin. Alam namin, Lord, na kung walang mananalangin, walang katagumpayan na mangyari, Father, in the name of Jesus, for every battle, Panginoon, there is always a victory kung kayo po ang kasama namin, Panginoon. We just acknowledge your presence in our lives, Father. At salamat po, Panginoon, na sa mga iglesia, Panginoon, you raise up more warriors, Panginoon, more intercessors, Lord, to intercede, Lord, in times, Panginoon. At maraming salamat po, Panginoon, na ang lahat ng mga iglesia, Panginoon, lahat ng mga members ng church, Panginoon, dalangin namin ang lahat ay magkaroon ng kagalakan, Panginoon, to intercede, Panginoon. For we know, Panginoon, na hindi namin alam kung ano ang mangyayari, Panginoon, sa buong taon na ito, Father, even sa darating na panahon, O Diyos. Maraming salamat, Lord, na you will encourage every members, Panginoon, of this church to pray harder, Panginoon, more than ever before. And we pray and we claim your supernatural anointing, Lord, about intercessors, mga warriors, Panginoon, na every time we pray, Panginoon, we can get a revelation comes from you, the direction every day, Lord, sa aming mga buhay, sa bawat simbahan namin, and even, Panginoon, hallelujah, magpahayag ka, Lord, sa bawat intercessors mo, Panginoon, kung ano man ang kalooban mo, Panginoon, sa bawat iglesia, Panginoon, specifically dito sa GIL ministry, Panginoon, sa buong mundo, Father, in the name of Jesus. Panginoon, salamat, Lord. Continue to purify your people in this church, Lord. Even, Lord, I pray na, hallelujah, mga intercessors mo, Lord, maging vigilant, Panginoon. Maging watchful, Father, in the name of Jesus, but could discern, Panginoon, the works of the devil, the plans of the enemy ahead, Panginoon, bago mangyari, Panginoon, ang mga bagay, Lord, na hindi mo kalooban sa bawat iglesia, Father, bawat sa buhay ng mga anak mo, Panginoon. Lord, maraming salamat, Panginoon. By this time, Panginoon, we need more intercessors, Father, and we thank you and we ask it in you, Father God, na ikaw pa ang Diyos mag-motivate sa mga members ng church, Panginoon, to become a great warrior, Panginoon, in you, Father, in the name of Jesus. Salamat po, Panginoon, na patuloy mo, Panginoon, na gabayan ang mga intercessors mo, O Diyos, sa bawat iglesia, Panginoon. At I pray, Father God, na ikaw lang po, Panginoon, ang mauna, Panginoon, sa buhay ng mga anak mo, Panginoon, in the name of Jesus. At Lord, salamat po, Panginoon, na kaming lahat ay ma-prepare kami, Panginoon, in your second coming, O Diyos, is our prayer always, Father God, that you will prepare each and every one of us, Lord, for eternity, Father, in the name of Jesus. At Lord, maraming salamat po, Panginoon. And I also pray, Father God, na you will raise up also, Panginoon, marami pa mga preachers, Panginoon, because kailangan namin ito, Panginoon, na marami ang mga preachers, Panginoon, mag-preach sa salita mo, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na marami pang mga lugar na hindi pa naabot sa mga salita mo, Panginoon. At I pray, Father God, na magamit ka, Lord, ang mga anak mo, magamit ka, Lord, ang mga evangelists, mga missionaries, Panginoon, to reach out those people, Father, sa pangalan ni Jesus. Kasi alam namin, Panginoon, na
pumunta ka po sa mundong ito, Lord, to save the lost, Father, in the name of Jesus. And we are your vessels, Panginoon. Ang mga anak mo ay vessels mo, Lord, to reach out to those people, Panginoon, na hindi pa nakakilala sa inyo, Father God. Lord, salamat, Panginoon, na ang lahat, Panginoon, ay patuloy mong ignite aming mga spiritual life, Father God, to love, Panginoon, sa mga tao, Lord, na hindi pa nakakilala sa inyo, Father, in the mighty name of Jesus. At salamat, Lord, for more intercessors na dadalhin mo sa mga iglesia, Panginoon, in this last days, Father God. At Lord, ipassible lahat ng mga member ng church, Panginoon, at maging warriors mo, Father, in the name of Jesus. Hallelujah. At salamat po, Panginoon, na patuloy, ikaw po may taas bawat iglesia, Panginoon, ikaw mo papupurihan, O Diyos, at dalangin ko, Lord, ang mga new revelation, Panginoon, pagkaloob mo po, Panginoon, sa bawat warriors mo, Lord, bawat preachers, bawat intercessors mo sa bawat iglesia, Father, in the mighty name of Jesus. Panginoon, maraming salamat, Lord God, that you will continue to bless, Lord. Bless all the people, Panginoon. Lord, bless all the intercessors. Bless all the pastors, Panginoon. Bless all the preachers, Panginoon. Lahat ng mga ginagamit mo, Panginoon, in your ministry, Panginoon. We pray for the health, Panginoon. And we pray also, Father, for provision, Lord, sa bawat buhay namin, every aspect, Lord, of our lives, Father, spiritually, physically, materially, financially, emotionally, and mentally, Father, in the mighty name of Jesus. Maraming salamat po, Panginoon, at saka, Lord, dalangin ko din ang unity, Panginoon, sa body of Christ, Father. Panginoon, alam ko, Panginoon, na there's blessing, Lord, kung ang mga anak mo, ang body of Christ ay magkakaisa, Panginoon. Lord, dalangin ko na ang body of Christ, Panginoon, ay mapokus, Panginoon, sa mga mandate mo, Panginoon, sa year ng 2021. I pray, Panginoon, na patuloy manurtured ang bawat iglesia, Panginoon, in this last days, Father God. At salamat po, Lord, that you will bring more souls, Lord, sa mga bawat iglesia sa body of Christ, Father, at ang bawat iglesia, Panginoon, ang unity, Panginoon, ay kikilos, Panginoon, hallelujah, according sa function, Lord, na pinagkaloob mo sa bawat iglesia, Panginoon, body of Christ, Father, in the name of Jesus. Salamat po, Panginoon, patuloy mong gabayan, samahan at patnubayan, Panginoon, bawat iglesia mo, Lord, na pinagkaloob mo, Lord, sa one body mo, Panginoon, in the name of Jesus. And I pray for your holiness, Lord, for your godliness, Panginoon, sa bawat iglesia, Panginoon, hallelujah, in the name of Jesus. At Lord, pang this time, Panginoon, we need to focus, Lord, for the lost soul, Father God. I pray, mangusap ka po, Panginoon, sa lahat na mga katiwala mo sa bawat iglesia, Father, in the name of Jesus. And I pray, Lord, na the anointing, Panginoon, ay ipagkaloob mo, Panginoon, the most higher level of anointing be upon. We need it in the last days, Father, in the mighty name of Jesus. At salamat po, Panginoon, na ang body of Christ ay magkakaisa sa bawat bagay na pinagkagawa po, Panginoon. Mag-function ito, Panginoon, according to your plan, to your purpose, Panginoon, sa bawat iglesia, in the name of Jesus. Panginoon, maraming salamat, at salamat din, Lord, sa Israel, Lord. We pray, Panginoon, for your protection, Lord, sa bansa na Israel, Panginoon. Alam namin na ito ang bansang ito, Lord, ito ang timetable namin, Panginoon, kung kailan ka po darating, O Diyos. Dinadalangin namin ang protection mo, ang pagsama mo sa iglesia sa Israel, Panginoon. And we pray, Lord, for the peace in Jerusalem, for that issue command unto us, Lord, na ipanalangin namin ang kapayapaan, Panginoon, sa Jerusalem, Panginoon. Dalangin ko po, Panginoon, na isil mo to sa dugo mo, Panginoon. And we pray na walang magawa sa kaaway, lang makapenetrate, Panginoon, sa lugar ng Jerusalem, hindi sa buong Israel, Father, in the name of Jesus. Bless all the walls of Israel, Panginoon. Cover all the walls by your blood, Panginoon. Nawang makapenetrate, Lord, na mga weapons, Lord, sa kaaway, Panginoon, sa bansang ito, Father, in the name of Jesus. And I pray for wisdom, for knowledge, Lord, sa President ng Israel, Father. At salamat, Lord, that you will preserve this place. And we thank you, Lord, na ang mga Israelites, Panginoon, ay patuloy mo silang pagkakaistahin, Panginoon. Magkaroon sila, Lord, na ang lahat, Lord, ay makakilala sa inyo, Panginoon. Alam ko po, Lord, na mga Israelites sa iba't ibang bansa, Panginoon, ay unti-unti nang bumalik sa Israel, Father. At salamat po, Panginoon. We know, Lord, kung ma-intact na sila, Lord, babalik ka po, Panginoon. At salamat po, Panginoon, na ang bansang ito ay patuloy mo po, Panginoon, ay prosper, Panginoon. You will do miracles in this place. Ipakita mo, Panginoon, sa buong mundo ng Israel ay minamahal mo po, Diyos. Ang Israel ay iniingatan mo, Panginoon, at walang bansa, Lord, na makatalo sa Israel, Father. In the name of Jesus, because your hand, Lord, is in Israel, Father, in the name of Jesus. Maraming salamat po, Panginoon. We entrust everything unto you, Panginoon, and we thank you sa mga prayers sa Panginoon namin sa
sa oras pong ito, Panginoon. We know and we believe, ang sabi mo po sa salita mo, Panginoon, if we believe, Lord, we will receive whatsoever we ask for in prayer. And we thank you and we bless you, Panginoon, this morning. And salamat po, Panginoon, to be the glory, the honor, the praise, and thanksgiving is our prayer unto you in Jesus' mighty, mighty name. Amen and amen. Amen. Praise the Lord. Last but not the least is Sister Hazel. Sige po, manatili po tayong mananalangin sa ating pong mga puso. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Patuloy na nagtitiwala po kami sa inyo ng lubos. Alam po namin na hindi pa po kayo tapos. At Lord, sa panghuli po na item na to, Panginoon, we are praying for your intervention, O God, in our national affairs. Lord, hallelujah. Alam po namin na ang bansang Pilipinas, tulad po ng Israel, ay bansang pinili mo din, bansang may pagkakatawag, Panginoon, at naniniwala po kami na sa lahat po ng inyo pong inilagay sa aming pong gobyerno, lalo na po sa pangunguna po ng aming pong presidente, Panginoon, si President Duterte. Lord, dalangin po namin na ma-serve po niya yung purpose niya sa mga natitira, Panginoon, na taon ng kanya pong sa kanya pong posisyon. Hayaan niyo po, O Diyos, mapagtagumpayan niya po, Panginoon, yung leadership, na hindi po biro yung mga nagdaang taon at hindi rin po namin alam kung ano pa yung pwede pong harapin ng bansang Pilipinas. Pero Lord, pangunahan niyo po ang bansang ito sa pangunguna po ng aming pong presidente. Hayaan niyo po na yung wisdom na yung manggaling po sa inyo, hindi lamang po galing sa anumang napag-aralan niya, hindi man po galing sa mga experiences niya po, Panginoon, pagdating sa politics. Pero Lord, bigyan niyo po siya ng spiritual guidance through people, Lord, na meron pong banal na pagkatakot po sa inyo, Panginoon. At hayaan niyo po na sa lahat ng kanya pong gagawin, sa lahat po ng kanyang pagdedesisyon, sa lahat ng kanya pong pananalita, Panginoon, maging sa kanya pong buhay, ikaw po ay makilala pa po niya, Panginoon, at magkaroon po ng kaayusan ang lahat po ng kanya pong hahawakan pa, Panginoon, at maging fruitful pa po, O Diyos, ang mga susunod na taon, 2 taon na natitira, Panginoon, sa kanya pong panunungkulan. At hayaan niyo po na ingatan niyo po siya, bigyan niyo po siya ng iba yung kalakasan pa po, Panginoon, na though may edad na po siya, pero bigyan niyo po siya, Panginoon, ng kalakasan upang mapumunuan pa rin po ang aming pong bansang Pilipinas. At hayaan niyo po sa lahat ng pupuntahan niya, sa lahat ng makakasalamuhan niya, ingatan niyo po ang kanya pong kalusugan, Panginoon. Bigyan niyo po siya, Panginoon, ng strength, Lord, na mabawi, Panginoon, tulad ng kanya pong kalakasan ng kanya pong kabataan. At hayaan niyo po, ingatan niyo po maging ang kanya pong buong pamilya, na hayaan niyo po na magkaroon po siya ng peace, Lord, sa kanya pong puso, na iniingatan niyo po ang mga mahal po niya sa buhay. At hayaan niyo po, O Diyos, balutan niyo po siya ng iyong banal na dugo at patuloy na pagkaingatan ng kanya pong buhay, ang kanya pong relasyon po sa inyo, Panginoon. At Lord, naniniwala din po kami na mapapumunuan pa po niya ang aming pong gobyerno, ang lahat po ng mga naluklok, Panginoon, na aming mga nasa posisyon. Hayaan niyo po magkaroon po sila ng godly fear, Lord, banal na pagkatakot po sa inyo, Panginoon. At Lord, ma-expose, alam po namin na expose na po, Panginoon, yung mga bagay na hindi po tama, at nawa dalangin po namin na magkaroon po to ng kaayusan. Tulungan niyo po na ang bansang ito, hindi lang po, Panginoon, yung mga Pilipino ay matuto pong magreklamo, pero tulungan niyo po kaming manalangin para po sa amin pong bayan, sa lahat po ng kita po namin katiwalian. Lord, tulungan niyo po, Panginoon, na magkaroon po ng justice para po dito sa mga nanakaw po na pera ng bayan. Hayaan niyo po, Panginoon, na maibalik ito, maparusahan po, maitama, Panginoon, ng mga taong gumawa po nito sangkot sa mga issue na to, Panginoon. At hayaan niyo po, O Diyos, minsan pa maging malinis. Ay mukhang mahirap po, Panginoon, pero maging malinis po nawa muli ang mga posisyon, ang mga puso ng mga taong nailuklok, at hayaan niyo po na mas
mas magibabaw, Panginoon, sa kanila yung compassion, yung pinaka-essence kung bakit po sila nahalal, Panginoon, upang matulungan ang marami pa pong mga Pilipino na naghihirap, Panginoon, nangangailangan ng tulong. O Diyos, hayaan niyo po na mula sa maliit hanggang sa matataas na posisyon, Panginoon, magamit lamang po yung authority nila, yung power nila sa tama, o Diyos, upang magkaroon po ng kaayusan, Panginoon, ng orderliness, Lord, dito po sa aming pong bansa, Panginoon. Hayaan niyo po rin po, Panginoon, sa patuloy po namin pakikibaka, Panginoon, sa pandemic na 'to, sa COVID-19, Lord. Dalangin po namin minsan pa sa inyo po namin pinagkakatiwala ang bansang Pilipinas, ang Luzon, Visayas at Mindanao, ang bawat Pilipino, hindi lamang po, Panginoon, dito sa Pilipinas, pero nasaan mang parte, Panginoon, ng mundo, nandun ang isang Pilipino, hayaan niyo po ang iyong pong pag-iingat. Hallelujah. Sa amin pong mga buhay, mula sa buhay na to hanggang sa relasyon, Panginoon, sa salvation, Lord, na meron po ang bawat isa. Bigyan niyo po ang Panginoon ng kaligtasan, Panginoon, hindi lamang sa sakit, pero Lord, maging sa pagkakaroon po ng buhay na walang hanggan, magkaroon po ng salvation po ang bawat Pilipino. At dalangin po namin, O Diyos, gamitin niyo po ang mga pagkakataong ito, maganda man o hindi sa aming pong paningin, Panginoon, sa aming pananaw sa buhay, pero gamitin niyo po ang sitwasyong ito upang ang lahat ng tao, Panginoon, ay mapalapit pa po sa inyo, matutong manalangin, matutong magpakumbaba, lumuhod sa inyo, Panginoon, ilagak sa inyo po ang buhay na to, ang nag-iisang buhay na meron po kami, O God, at niniwala po kami, O Diyos, sa anumang mga kaganapan, mga progress, Lord, about sa vaccine, about, Lord, sa mga mutation ng COVID-19, Lord, hayaan niyo po na hindi po takot ang mamayani sa aming pong puso, pero Lord, mas maipaglaban po yung pananampalataya na meron po kami sa inyo, na magtiwala sa inyo po ng lubos, at lahat po ng ito, Panginoon, ay magkaroon po ng kasagutan, katugunan sa matagal na po naming panalangin, na matapos na po ito, at nais pong namin minsan pa madeklara, dumating po yung araw, at ngayon pa lang nais na po namin i-practice, Lord, that the Philippines is a zero COVID-19, na wala na pong sakit, wala na pong bahid, Panginoon, ng virus nito, Panginoon, at hayaan niyo po na magkaroon po, bumangon po ang bansang Pilipinas, maging ang bawat bansa, Panginoon, mula po sa pandemyang ito, Panginoon, na lalo na po sa mga naapektuhan na mga businesses, na mga economy po ng bansa, ang bawat mga naghihirap noon at mas naghirap pa po dahil dumating po ang pandemyang ito. Lord, dalangin po namin, O Diyos, kayo po ang magbigay ng wisdom, Lord, ng knowledge doon po sa mga businesses para po hindi po magsara. Bigyan niyo po sila ng provisions para, Lord, matulungan pa po yung mamamayang Pilipino, Panginoon, na talaga pong ang kanila pong trabaho, yung kanila pong pinagkukunan ng kanila pong kinakabuhayan, hayaan niyo po, Panginoon, na magkaroon po ng pag-asa, lalo na po dun po sa mga nawalan ng trabaho, sa mga nawalan ng mahal sa buhay, Panginoon. Hayaan niyo po na ang taong ito, ang 2021, magsilbing pag-asa, Panginoon, sa bawat isa po sa amin, Panginoon. Hayaan niyo po na sa inyo po namin ilagak ng buo ang aming pong pagtitiwala, ng sa gayon alam po namin, O Diyos, hindi sa aming sariling lakas, hindi sa anumang bagay na pwede po namin pagkatiwalaan, ililagak po namin ito pong tiwala po namin sa iyo, Lord, na sumasagot sa aming pong mga panalangin sa iyo, na tunay na nagmamahal, tunay na nag-aalala, tunay po, Panginoon, na nais mapabuti ang aming kalagayan. Sa inyo po namin 'to pinagkakatiwala. Kaya Lord, salamat sapagkat alam po namin marami pa po kayong kayang gawin, kaya niyo pong iahon ang bansang Pilipinas sa anumang pong pagsubok na dumating ito pong nakaraang 2020, at hayaan niyo po hindi po mawala sa mga Pilipino yung pag-asa, Panginoon, na mayroon pong maganda at maganda pa rin pong mangyayari sa bawat araw, sa bawat buwan at sa kabuuan po ng 2021. Marami pong salamat, O Diyos, ikaw ang Diyos
ng bansang Pilipinas. Ikaw ang Diyos at ikaw ang aming pong tagapagligtas ng bawat Pilipino, Panginoon. At habang ito po ay dinedeklara po namin, habang ito po ay ipinaglalaban po namin sa aming puso, sa aming isipan, makita po namin, Panginoon, ang malaya niyo pong pagkilos sa aming pong mga buhay, sa aming pong bansa, sa bawat Pilipino, Panginoon. Marami pong salamat, pinagkakatiwala po namin sa inyo ang lahat ng ito, O Diyos. Salamat po dahil hindi mo po kami iiwan, hindi mo kami pababayaan. Panginoon, sa iyo po ang papuri, ito po ang aming panalangin. In Jesus' name, Amen. Ayan, palakpakan po natin ang Panginoon. Praise the Lord. Praise the Lord. Ano po? At nakakatuwa dahil ang Diyos po ang sumasagot sa ating mga panalangin. Sige po, hanggang 6:30 lang po tayo bago tayo mag-end siguro sa benediction at may picture taking. Kaya for documentation po kasi ito kasi ire-report ko po ito. So please magstay lang po muna tayo at magkaroon po tayo ng victory celebration. Sige po, isang victory po para sa Panginoon. Amen! Minsan pa nating awitan ang ating Panginoon at natin ang katagumpayan na ating natanggap sa gabing ito. Hallelujah! Itataas ang ngalan mo, Jesus, kailan pa man. Itatanghal kadakilaan mo'y sadyang walang hanggan. Sisigaw, kapangyarihan mo'y wala nang babantay. Kalwalhatian mo, Jesus, itataas, itatanghal, isisigaw, magpakailanman. Itataas, itatanghal, isisigaw, Jesus. Itataas, itatanghal, isisigaw, Jesus. Itataas, itatanghal, isisigaw, Jesus. Itataas, itatanghal, isisigaw, magpakailanman. Itataas ang ngalan mo, Jesus, kailan pa man. Itatanghal kadakilaan mo, sadyang walang hanggan. Sisigaw, kapangyarihan mo'y wala nang babantay. Kalwalhatian mo, Jesus, itataas, itatanghal, isisigaw, magpakailanman. Itataas, itatanghal, isisigaw, Jesus. Itataas, itatanghal, isisigaw, Jesus. Itataas, itatanghal, isisigaw, Jesus. Itataas, itatanghal, isisigaw, mapagkailanman. Tataas, itatanghal, isisigaw, magpagkailanman. Hallelujah! Praise the Lord, praise the Lord. Amen. God bless us all. At wakasan po natin sa benediction. Ano po, napangungunahan po tayo ni Sister Ina para sa benediction. Praise the Lord, hallelujah. Sige po, minsan pa tayo ay dumako sa spirito ng victory and trust sa ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Lord, it is only by your grace and only by your power that you are enabling us para simulan ang taong ito ng may focus, simulan ang taong ito ng may declaration. In the name of Jesus, Lord, sa lahat ng mga ipinanalangin namin ngayong gabi nito. Lord, it is by your strength na nananatili kami dito sa mundong ito with power, with wisdom, with passion for your name, O God. And Lord, this 2021, as we have prayed,
for the 4 prayer items na idinulog namin sa iyo ngayong day 1 ng aming prayer watch. Lord, this is something na alam namin na ikaw ang gagalaw, ikaw, Panginoon, ang tutugon, at ikaw, Panginoon, yung sasagot in more ways than one, in more ways than we can imagine, in the name of Jesus. And Lord, thank you because binigyan mo kami ng awareness and wisdom sa lahat ng mga ipapanalangin, ipinanalangin at ipapanalangin namin for these 21 days. And Lord, for this day 1, we are continuing to declare yung 4 declarations namin for this day, which is we declare spiritual awakening in the name of Jesus. We declare blessings over trouble. We declare wisdom over the future. And most especially, we declare victory over the enemy in our lives and all the things that we have prayed for. Lord, as King Jehoshaphat have prayed in 2 Chronicles 20 verse 12b, we as humans do not know what to do, but at the end of the day, we will look unto you. Our eyes are always unto you. So Lord, for whatever pa po ng mga i-impress mo sa heart namin in our personal devotions, in our ministries, in our families, so God, Lord, let it come to pass and pangunahan namin ito with your guidance, so God. Lord, thank you, Panginoon, sa pagsama mo sa amin ngayong araw na ito, sa lahat ng mga gagawin pa po namin bilang mga ministers mo, and sa lahat pa po ng task namin for this day. May you give us strength and may you give us peace of mind and joy as we go about this day, O God. Lord, thank you for the lives of those na nakapag-minister for today. Yes, Lord, for all our pastors and for all our ministry heads na hinataasan mo para manalangin ng mga prayer items na ito. Ikaw ang nakakita ng kanilang puso. Ikaw po yung nakakadama nung matagal na nilang ipinananalangin sa iyo. At it is with the one spirit that we are with them, and we are declaring yung answers in their prayers according to their cooperation and according to your timing, Panginoon. Lord, bless Pastora Cherry, who led us in our first day in all aspects of her life. May the passion of the Lord continue to burn in her heart and continue na makahawa sa mga taong nakakasalamuhan niya, Panginoon. Thank you, Panginoon, sa Central Operations na nag-spearhead ng program na ito, and bigyan mo po kami ng lakas to see this 21 days from start to finish, oh God. Lord, thank you, and it is with the God of victory that we seal this first day with joy and with strength. And to you be all the glory, be all the praise, and may you be with us every step of the way. In the name of Jesus, this we pray. Amen and amen. Amen. Praise the Lord. Lapakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Sa katagumpayan ngayong first day ng 21 days. Ano po? So, meron pa po tayong 20 days. Kaya mahaba-haba pa po. Kaya kapit lang. Ano po? Kahit naka-off cam po tayo, okay lang yan. Basta siguraduhin natin andyan kayo. Ano po? Hindi natutulog. Ayan. Kaya, praise the Lord. Ano po? So, sabi ko 6:30 pero okay lang kung ano tayo, kung medyo hindi tayo maging 6:30, wala pang 6:30 tapos na tayo, okay lang po 'yun. Pero yung lalagpas hindi po okay 'yun. Ayan, kailangan di tayo mag-overtime. Salamat kay Lord dahil hindi tayo nag-overtime. Okay, picture taking po tayo. Paki-open na po ng ating mga camera para sa ganun ano po kasi ito isa-submit ko po every day sa ating area pastor, sa ating central for documentation na tayo po'y gumagawa ng 21 days prayer walk.